Alright, guys, natatandaan nyo ba yung investigasyon ukol sa isang board of director ng PCSO na kung saan ay tinambangan patay at ang investigasyon ay umabot na sa Kongreso. Isa sa mga tinatanong dito ay si Colonel Garma na naman, na kung saan nagiging general manager ng PCSO noon, lalong-lalo na sa administrasyon ni former President Duterte. Ngayon, wala na, di ba? Daming sabit, maraming mga impormasyon na kung saan ay sangkot o mano, no? Mayroong aligasyon na sangkot ang mga ilan sa mga kapulisan sa operasyon na ito na sa pagkamatay ni Wesley Barayuga, no? Wesley Barayuga. So, ngayon guys, meron na din impormasyon ang PNP, sinabi ni PNP spokesperson Jean Fajardo na meron ng sinibak sa pwesto at merong isa na hinahanap, lalong-lalo na yung mismong malaki ang kaugnayan dito sa pangyayaring ito at pag-iimbestiga ay kailangang ituloy ukol dito. Ito, pakikinggan natin yung interview ni Fajardo, ang spokesperson ng PNP na si Jean Fajardo, na nagbibigay or nagbigay ng pahayag lalong-lalo na mula sa report ng UNTV, guys. Ito, pakikinggan natin. Dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Hector Grijaldo at Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Inalis din sa pwesto ang dating asawa ni PCSO General Manager Reina Garma na si Police Colonel Roland Villela, na dating nakatalaga sa PNP Information Technology and Management Service. Gayun din si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox, na dating nakatalaga sa CIDG at naging police security detail ni Garma. Siya po yung sinasabi na di umano ay nagbigay ng money dito kay Nelson Mariano, at siya rin di umano yung allegedly bata ni GM Garma na nagbibigay ng information. So siya yung link. So critical yung magiging connection po niya dito sa kaso po na ito. And I was informed earlier by General Torre na nung pinuntahan po nila itong tao na ito sa kanilang bahay, hindi po nila natagpuan at ang humarap po sa kanila ay yung misis. At pagharap po ng misis ay ibinigay po niya yung letter of resignation ni Sergeant Kausapin, at right there and there ay isinurrender po yung baril niya. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na bagamat nag-resign na si Sergeant Kausapin, hindi pa rin ito ligtas sa investigasyon ng PNP. We have to make it clear, kahit po nag-resign siya ay hindi po yun na magiging dahilan para hindi po natin siya imbestigahan at habulin po with respect dito sa kaso po na ito, because it appears na meron po siyang malaking kinalaman po dito dahil na-mention po siya dito sa kaso ni GM Barayuga. And if you may recall, doon din po sa iniimbestigahan doon sa pagkamatay ng tatlong Chinese national doon sa Davao Penally, his name was also mentioned. Naniniwala din ng PNP na malaki ang maitutulong ng magiging pahayag ni Sergeant Kausapin sa isinasagawang investigasyon, kaya't may apela ang PNP dito. Sinasabi nga natin flight is a sign of guilt, pero gusto pa rin natin umapila sa kanya kung siya ay may nalalaman, siya ay natatakot, kaya siyang proteksyonan po ng PNP po. But the fact na siya ay nag-resign, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa kanyang isipan. But again, it would be for his own best interest kung magpapakita po siya. Yan, so mukhang may panibagong investigasyon dito, guys, no? Mukhang mabubuksan uli ang kaso, mukhang maimbestigahan pa yung mga pulis na kung saan ay may hawak ng kaso noon kay Barayuga, na talagang tinambangan at napatay. Grabe, talagang napakahirap, na mayroong mga ganong mga pangyayari na kung saan yung sangkot sa iniimbestigahan andyan sa in uniform. Lalong-lalo na hindi naman natin ito maipagkaila na napakaraming mga sangkot sa mga ganyang usapin, at hindi naman talaga yung maipagkakaila at mahihindian, kasi mayroong mga iba dyan na naka-uniforme, mga miyembro ng Philippine National Police, na kung saan ay nahuli rin ng kanilang mga kapwa-pulis dahil sa gumawa ng mga irregularidad. At yun mismo si Kong Barbers, merong
sinabi na ganun. Dahil sa investigasyon nila ay napatunayan at nalalaman nila na ganun dahil sa mga resource person, no? At lalong-lalo na yung pahayag ni Colonel Espinedo ukol dyan. Hindi ang institusyon, hindi lahat ng PNP members ay ganun, ngunit meron na nandiyan. Kaya wala tayong magagawa dyan. Kasi facts yan eh. Meron man talagang katunayan kasi merong ilan na nasibak sa serbisyo, na nagkaroon ng kaso, di ba? At ngayon, panibagong investigasyon na naman na kung saan ay sangkot ang ilan ng mga PNP members sa mga hindi magagandang gawain ng ating bansa. Okay, so abangan natin guys at sana ililitaw ang katotohanan ukol dito pagdating ng panahon, kung sino ang nagsasabi ng katotohanan, kung ano talaga ang katotohanan. Ha? Hanggang sa muli, ito po ang Jim 5 TV. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.